kaya ito. Ah, mandar. Umandar ka! Mandar. Ayos. Ganda. Ganda na itong Vespa. Kaya ko no hands dito. Uy! Meron pa kaya ako mapapamalingkihan? Mukhang wala na. Ang toothpaste, bili akong mantika. Ito. Bili na lang ako ng tawag dito, lettuce para ano ka salad. Hindi ako mapag-grocery sa Pure Gold kasi motor lang ako. Pwede na rito. $104.76. Pagtanto ko, lettuce lang pala ang binili ko rito. Paano akong uuwi? Kailangan ko pang bumili. Kaso 600 lang pera ko. Problema. Ito na ang pinaka-exciting part ng vlog na to. Makikita nyo kung paano akong mag-prepare ng dish ngayong Sunday. Ang mga ingredients na gagamitin: pork chop with love. Ang gagawin natin, hugasan muna natin 2
Ganyan lang. Dapat running water. Ayan. Huwag mong kukuskusin yan. Running water. Running water. Yung flow ng tubig, yung maximum torque ng tubig sa paglabas niyan, wina-wash away niya na at nire-rinse niya na yung bacteria. Okay? Gilid, syempre. Ayan. Top part, syempre. Okay? Ganun ang gagawin natin. So ngayon, we have this little device na binili ko sa Italy. Ang tawag dito is pork relaxer. So itong pork relaxer guys, nire-relax nyo yung pork para ma-prepare ang pork kasi final destination niya mamaya is sa ating pot. So ang tawag dito is pork relaxer. Galing Italy. So wala rin pala tayong kanin. So I think I would prepare a rice. So tuturuan ko kayo kung paano magsaing ng tama. Okay? So eto, nakita ko lang, ilagay ko dun sa rice distiller. Hindi ko alam kung ano sukat, pero ilalagay ko. Tawag dito is tansyahan lang. So, I would put the rice in. So, rice in. Then, I would wash the rice, the jasmine rice. You just once it once, okay? Isang beses mo lang huhugasan. Remember, so, isang beses mo lang babanlawan kasi yung mga rice meal natin today, as of today, may mga cleaning silang ginagawa dyan. So, isang beses mo lang hugasan. Yan ang tip ko sa rice. Sa tubig naman, tansyahan lang. Bababa mong ganyan. Tansya lang. A little bit more. Ang dami. Bawas tayo onte. So, I would sit the rice now dito sa ating Philips na kung tawagin natin ay magic rice cooker. So, I would choose, ayan o, standard cook lang. Hold natin. Ayan. So, you would just wait and he would cook it. So, ito na yung ating pork. It's already have been rested. So, kinakat ko siya ng 180-degree position. Then, hawak ko yung aking Japanese knife. Lalagyan ko na siya ng konting cut na ganyan. So, ulitin ko lang yan sa mga pork. Kasi itong mga ito in-rest na. So, kung hindi nyo alam guys, ako nga pala guys ay sumakay dati sa barko at naging crew, isang chef sa isang, kung tawagin ay vessel namin ay kung tawagin ay straw hat. So, okay, nagluto sa kanila dati at siguro mga 2 years ako doon. So, ang rota namin is West Philippine Sea. So, bago ako maging car dealer is naging chef po na ako sa isang kilalang sikat na barko. Yan. So, ngayon kung bakit ko kinakat ito is hindi ko rin alam. Hindi ko alam kung ba't din ako may sibuyas. Pero may breadcrumbs ako. So, I think I would cook na lang simple dish. Imbis na yung pork steak, I would cook na lang siguro prito. So guys, nagbago na ang isip ko dahil siguro napagtanto ko mas madaling lutuin ngayon as for today ang ano ba tawag dito? Pritong pork chop. So yun na lang siguro for today para mabilis lang tayo at marami pa akong gagawin. So of course, kailangan natin i-brine to. So the process of brine is to destroy the tissue inside the pork. The atom inside the molecules will kill all and disintegrate all the bacteria and taste the aftertaste of the pork. So it would be much more tastier. So yun yung brine. So lagay tayo ng salt. Ayan. Tansyahan lang. Pero ito parang ito binibilang mga 75. Naka 75 na taktak yun guys. So after the salt guys, this one, kala mo ano. So this one is ground black pepper. Lalagay din tayo.
Lalagyan natin. Ihalo na natin. Yan. Okay. So, yan. So, okay din to lagyan ng bawang. So, ito yung bawang. We just crush it, then we put it inside the brine. Minsan, kadalasan, pwede kayong maglagay ng dahon ng laurel. Pero ako, no need kasi tansya ko na to eh. Hilata ko na yung, himas ko na yung baboy. So, this one is already cleaned. So, I would put it inside the brine. I would drown it, siguro maybe 30 minutes. Much better. Ang kasi niyan, ang science niyan, kaya siya binabrine guys, is so this is the atomic particle inside the pork. So imagine this is the cell, no? And this is the atom inside of it. So it's circulating dyan. So when you put water on it with the brine, it destroys the molecular level. So yung bacteria tanggal. And not only that, it adds flavor to the pork. Okay, so yun yung science niyan. So at least you know. So, it doesn't matter anything. I always wash my hands whenever 3 minutes. So, naka-timer ako ng 3 minutes. I always wash my hands. Kasi parang nasanay akong ganyan. Winawash ko lang lagi every 3 minutes. Basta meron akong timer dito para the food is always fresh, saka doesn't have any germs or bacteria. So, with this one, we would put it na, because my hands is clean na, I would put it inside the refrigerator. So, ito guys yung mahirap na part kasi meron ako ditong mga nakatabing So, ayan, katulad nito, wala naman label. So, hindi ko alam kung ano to. If flour to, gaw-gaw to, o baking. Pero, dahil ngayon, dati akong sumampa ng barko to be a chef, madidistinguish ko by touching. Ito. This is flour. So this is flour guys. Solid. This is flour. So the way yung pagkapulbos niya ipino, wala akong nafe-feel na onting roughness. Tapos yung color niya is radiant white. Skin glow na parang glutathione. I think this is flour. It's safe to say that it is flour. So tapos na tayo dun sa panguhula na part. So sa supermarket ko rin nakakita ko ito crispy fry. Chicken yung nakalagay. Hindi ko alam kung pwede ito sa pork kasi hindi ako masyado gumagamit nito eh. Dun sa barko kasi, I make it natural. So gumagawa ako ng gumagawa ako ng flour from scratch talaga. So dun sa barko. Doon sa barko, nagtatanim ako ng kasaba. Tapos yan, pag naarawan yung kasaba, magpa-flourish siya. Tapos I would grind it down to be patuyuin ko sa araw. So it would form a natural kasaba flour. So yun ang ginagawa ko. Kaya hindi ako familiar sa local natin na ganito, itong mga crispy fry. So I want to check it and tingnan natin kung pwede. Oh, there's more. Let's go. Wash chicken. Ang manok yata ito. Kutis naman yung pag naluto. Okay, so I would put the second pouch, the second sachet. So there you have it. There's a mountain of flour inside the bowl. Okay. So 3 minutes na. I'll just clean my hands. So kita ko ng breadcrumbs. So ito sigurado ko nilalagay ito sa pork chop, sa pritong pork chop. Ito sureball ako. Kasi may drawing sa dito. So siguro I will put it and mix it with the other detergent. Oh, it's a mountain. Okay. So, I would just mix it na parang karpintero na nagmi-mix ng buhos. Parang ganun.
Para kung naghahalo ng buhos na semento. There you have it. It's good. So mamaya, pipila natin yung finished product. So guys, this is a beer. Wait, I would not put it dun sa niluluto natin. Iinumin ko lang siya kasi nakita ko sa ref. Lasa apple. So this is our mixture. This is the final product. So malalaman mo siya kapag initcha mong ganyan. You would feel the you would hear the crumble, 'di ba? Yung crumble ng breadings, maririnig mo. So ibig sabihin it's perfect. Lalagay din tayo siguro about 2 eggs lang. So we would break it down. So kita niyo yung pagka-hatch ko ng egg. It's really professional. So alam mo agad na may tira yung nagluluto. I would hatch it like that. So, di ba? Alam mong, it's perfect, di ba? So we would mix this one, the yolk and the embryo, and what do you call this? Membrane, the membrane of the egg. We would mix it up. No chemicals needed. You just need to mix it. So, this would be our base, yung gagawin natin sa ating base. Hahaluan natin ng egg para ma-absorb niya at dumikit siya. So, we are now ready to fry. So, this one is our mangkok. What do you call this? The pot. So, sakto lang yung handling niya. Gusto ko to kasi talagang sakto yung thickness ng kanyang metal. Ang mixture nung pot na to is 98% steel, then the 2% is alloy. So, sakto ang dulas. Okay na okay magluto, lalo when it comes to pork chop. So, para sa oil, ang gamit ko is Jolly. So, this is a palm natural oil and aspirated na oil. So, no chemicals, walang cholesterol, and yung mga gumawa nito is locally dito sa Philippines, and nagbabayad ng tax yung may-ari ng company nito. And also, upon research sa aking mga AI, ay napagtanto ko na sila ay may SSS. So, look for Jolly kapag kayo ay bibili ng oil sa inyong mga niluluto. So, dito naman sa right side, ito na yung ating rice na hinanda ko. So, meron dito ang timer pero hindi ko na siya kailangan dahil I would just touch it. When I touch it, yung angat niya na ganun is hindi pa siya masyadong luto. Pero the machine says it's already cooked. So, disregard. I would stay to my instinct. So, init lang natin itong pan natin na merong oil for about siguro 210 Fahrenheit. Siguro, para yung iba kasi gumagamit sila ng measurement, pero dahil expert tayo, I can do it by just, kumbaga tawagin yung mga sinaunang panahon. Ito yung ginagamit ng mga Indian sa Amerika. Just by doing that, yung aura ng mantika, nararamdaman ko agad siya. Parang, yan, 180 Fahrenheit. So, let's do more para maging 210 exactly. So, yan, it's 198. Yan, 198 na siya. 207. 210. So, ayan, okay. So, it's 210. So, we will put now the pork and hope it doesn't talsik. Oh! Wala pa akong nilalagay ah. So, this is the crucial part. We would put the pork on the pan. Okay. Everything good. So, we would put it there. So kung mapapansin nyo, hindi ito matalsik, unlike dun sa mga nagluluto na nagtatalsikan, diba? Kasi it's 210 Fahrenheit, so it's all good. So ganyan kapag kabisado mo at sanay ka sa kitchen, malalaman mo na walang talsik. Kahit na iganyan mo yan, it would not talsik. The scary part, diba? Kapag tama lang ang init mo, wala kang problema dyan. So guys, take note dun sa mga tips natin kasi
Hindi naman tayo lagi nakakapagluto na, pero sana you take down notes para you would learn. Kasi important ito eh. So yun na, piniprito na natin siya una ng ganito. So different process kasi yan eh. Pero ito, kaya natin ginagawa to so that we could extract yung savory ng flavor. Yung tinatawag na extract. O kumbaga sa sunflower, yung nectar. Pinapakatas natin siya para mas masarap at mas malasa yung pork. So by doing this technique, pwede mong, kita mo naman diba, hindi siya tumatalsik eh. Pwede mong ilapit yung mata mo doon sa mantika, ilapit mong ganun, I assure you, hindi yan tatalsik. Kasi, nagawa mo yung process eh. If you, nakuha mo yung step by step, magiging safe ka at hindi tatalsik yan. 210 Fahrenheit brother. Yan, medyo brownish na siya guys. So, it's all good. Pwede na natin siyang ibabad sa itlog at lagyan ng ating base. So, ganito kasi yung proseso ko. So, different process. So, ganito yung masaya ako. Masaya ako sa ganito. So, ayan o, medyo brownish na. So, medyo malatong na loob na. Sarap. Then, so fry ulit natin ito maya-maya. Uy! Uy! So, ito na yung first coating natin. Lalapag na natin ulit siya. Kalap lang natin yung flour. Okay lang yan na magtanggal-tanggal pa siya kasi may second coating pa tayo. Kumbaga yung parang gillet. Yung unang hagod, sasagalin pa ng pangalawa. Yan, bad din. So, nakita nyo? Naging calm yung init. Kasi sakto siya eh. Ang sarap niyan. See the brownness. It's the golden. Yan ang gusto kong kulay sa pork. Kapag ako ay nag-prito. The texture, color, the aroma, it all adds up. So, ang next natin, dahil nag-gold na siya guys, i-double coating natin siya. So, sasaw ulit natin siya sa egg. Just like that. Tapos, sasaw ulit natin siya rito. Para kumapal at mas maganda ang texture ng ating pork. So, yan. So, dito sa house, medyo marami na yung usok. I don't know if the maintenance guy will come. Ay, mali. Ginano ko muna. Mali. Mali ako. Just an error. Ano na iwan? Yan. Kikita mo talaga yung lasa. Sa FEU, nag-college days ko, ganito ang mga nakikita ko doon nagluluto ng pork chop. Napakasarap. Talagang lasan-lasa. Yan. Oh, naboy. Yan o. Nasusunog na pero hindi. Kasi tansya ko siya eh. Ano siya eh. Bilang ko yung minutes eh. So, everything goods. Sausaw ko siya ulit yan. O, diba? Mausok siya. Wala kasi yung ano ko eh. Yan ah. Parang itim na yung mantika ah. Uusok. Parang puro usok na dito ah. Kaya to. So, dito sa part na to, parang medyo mas kala nyo sunog siya. Pero hindi. Siguro I think this is a factory defect sa binili kong baboy. So, I think hindi naman siya sunog. Factory defect lang siya kasi pagdating naman dito, it's crispy eh. Oh.
So, it's all good naman. So, ito yung pork natin. So, this dalawa, golden siya. Eto tingin ko, hindi siya sunog eh. Tingin ko sa jeans. So, siguro itong baboy na to, factory defect. I think this one galing Subic. So, tingin ko ang airpot nito is sundalo. So, kaya siya nag-iba ng color. So, definitely iba yung lasa. Ang lasa niya is, titikman ko siya. So, ang lasa niya para akong nadala sa sa unang panahon na para ako nasa Bethlehem, tapos umakit ako sa puno, nakita ko si Jesus, then katabi ko si Zacchaeus, yung tax collector. Tapos sa sobrang sarap, para kaming dinuduyan sa sarap na dun. Sarap. So, iba yung taste niya. Lasang steak. Ito pala. Hindi ko ma-distinguish yung flavor niya, pero parang siyang Wolfgang. Parang gano'n ang pagkakaluto sa akin. Definitely 10 siguro. So ito na siya. Prepare na natin. So malinis man yung kamay ko. Mukha siyang actually nuggets. Mukha siyang nuggets na malaki. So masarap siya. Hindi ko nga siya matantanan. Gusto ko siyang kainin ng kainin. Para siyang nuggets. Sana pa nagluto na lang ako ng nuggets. So, yun yung kagandahan doon. Hindi ko na kailangan gamitin yung nuggets kasi yung pork chop, kaya ko siyang gawing lasang nuggets. Guys, this is our finished product. So, I would call this siguro the Seaman's pork chop. So, first time ko lang magluto ng local ingredients. So, siguro yung preparation is sakto lang. Hindi siya ganun kaganda. Pero kasi ang motif ko rito is bird's eye view ng Manila. So ito yung mga poverty area. So andito yung mga restaurants, yung mga houses. So ito yung mga provinces. So bird's eye view. So yun ang motif ko sa kanya. So the taste, distinctively masarap siya na salty, na may onting pepper, na basta masarap siya. So, this one is ready to serve. So, i-rest muna natin yung pork natin at tayo mag-serve. So, para lang pakita ko sa inyo na hindi ko sa blade sa rice, I would touch it. Premium. So, perfect. I could eat it alone. So, okay siya. So, rest na rin natin yung rice. Then, we would have lunch na. So, thank you guys sa pagsama sa aking adventure ngayon, sa aking cooking. Wala tayong kotse ngayon dahil it's Sunday. So, may mga tao tayo sa shop ngayon. You can bring your unit sa shop or yung mga bibili. Meron tayong release ngayon. So, sila nang bahala doon. And sana, all good sa ang inyong mga ginagawa ngayon at kayo ay blessed. Magsimba naman kayo lahat. So, mamaya magsisimba na tayo. Thank you, Lord. Bye-bye.